taktika militar. Hindi niya ginamit. Ginamit niya taktika. Corrupt politician. Yun ang ginamit niya. Tarantado ka, Pangulo. Hindi mo ginamit ang utak mo. Utak demonyo. I'm sorry, Pangulong Marcos Jr. Hindi mo nirespeto ang aming karapatan. Tambalos-los at tuwadkob. Kung talagang matapang kayo, hinahamon ko kayo ngayon. Mula buong Pilipinas to. Galit ang tao. Tama na. For once in your lifetime, Pilipino, mag-unite kayo. Kahit anong religion nyo, kahit anong pinanggalingan nyo, tatayo. Tatayo kami. Yun na. Ang walang white ribbon, pagtayo ng taong bayan, kalaban. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Hi! Bitu-bitupik! Ibang klase, no? Mga kasama, no? Ganun lang kasimple yun. Ang sabi dito, higit 6.3 trillion na budget sa 2025, pinirmahan na. Ay kaya ho maraming umalma. Agaya nito sa video na makikita at mapapanood nyo, talaga nagbigay na ho siya ng boses dito. At nagtatanong din na ating kababayan, bakit yung 168 billion bakit ganon kadali, no? Sabi binawasan daw ang proyekto ng DPWH. Binawasan. Ng magkano? Sabi rito parang 26 billion. Hindi ko alam kung ayun yung pagkatotal, Pero, sila na magpapaliwanag. Tayo naman nagre-reaction. Kaya sabi ko nga sa inyo, lagi kayo manood ng ating mga upload everyday para nakakita kayo, napapanood nyo. Yung tunay, tunay. Hay, nako, Pilipinas! Ano nangyari? Sabi ni Merly rito. Kaya ate, ipasok mo kung ano nangyari dito. Binawasan ba? O ano yung magandang paliwanag dito? Para sa kaalaman ng ating kababayan, no? At hindi naman sila napapaghulihan. Nakakaano lang, bahala na sila. Tayo, nagre-reaction lang naman, Mamaya tayo magbibigay natin reaction dito. Pasok, ate. Mali-mali na naman tayo. Oo, nagkamali tayo. Ay, nako, nagkamali agad tayo, Itong technical support natin, hindi tayo binantayan, ipasok mo, ate. Nel, may na-veto ba ang Pangulo sa budget? Yes, Ella, mayroong binito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula dito sa 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Pangulong Marcos, kabuuang 194 billion pesos na line items ang kanyang binito o hindi inaprubahan. Mula sa original na panukalang budget na 6.352 trillion pesos, bumaba ito ng bahagya sa 6.326 trillion pesos. Ayon sa Pangulo, hindi maaari ang panawagan na i-veto ang buong panukalang budget sa susunod na taon. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Tiniyak ni PBBM na nakaayon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at sa pagudlad ng ekonomiya ang inaprubahang budget. Ayon naman kay Budget Secretary Amena Pangandaman, sa 194 billion vetoed items, 26 billion pesos ang direct veto o tuluyan tinanggal na items sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. 164 billion pesos ang mula sa unprogrammed appropriations. Ukol naman sa ayuda sa kapos ang KITA program o AKAP, inilagay ito ng Pangulo sa conditional implementation. Ibig sabihin, kinakailangan bumuo ng panuntunan para sa pagpapatupad ng programa. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, El. Oo. Para daw sa ikaw unlad, hindi raw pwedeng bituhin lahat. Ayun na sabi sa video. Tayo nga ay nagre-reaction lang. Ngayon, ang tanong doon, ang ating kababayan, inilagay doon yung 168 billion, na ayuda para sa kapos sa may hirap. Sabi rin doon,
ay parang hindi pa raw mapapakilaman yun hanggat hindi pa na sasayos. Gusto nyo ulitin natin kung ano sinabi? Sa tingin nyo, kapani-pani... Naniniwala... Ay nako, Diyos mio, Marimar. Oo, sa tingin ko mga kasama, ganun din yung nangyari nung bago sabihin na, ay, pag-aaralan muna. Kailangan ibito ito. Yung 6 magkano? 6 million, 6 trillion, something 63 trillion. Magkano lang nabawas? Parang almost 200 million lang ata. Wala tayong magagawa doon. Ano magagawa natin? Kaya ito, si Kuya, si Kapdado, ay nagsalita. Ano kaya yung mensahe niya dito? Kayo mga kasama, ano nyo yung pananaw nyo rito? Panoorin natin kung ano yung ano yung pag-uusap dito, kung ano talaga yung boses na bibigay niya ngayon. Kasi ano ba ang plano? Aeroplano? Kapdado, ano ba mensahe mo para kasi kapapasok ko lang ito kani-kanina lang. Napirmahan na. Ang expect ng ating kababayan susuriin maigi. 'Di ba? Ang lumalabas doon, alam nyo, ay nako. Bahala na kayo kung anong pananaw nyo. Basta tayo, masama ang pakiramdam, masama ang loob. Sabi rito sa video, eto na, tuloy. You stick with the current administration, you die for the current administration, okay lang sa amin. We will just create a new armed forces. At kayong mga matitino dyan, kung sumali kayo sa taong bayan, you better have white na ribbon, ha? Kayong mga PNP, you better have white ribbon. Ang walang white ribbon, kalaban. Ha? Yeah. Serious ako. Kung walang white ribbon ang AFP personnel, white ribbon, ha? Magmamatigas dyan, kalaban. Nako! Tanginan nyo, takutan tayo. Gusto nyo takutan? Simple lang taong bayan galit Ang dami ng taong bayan. Ano, raratratin nyo ang bayan? Lalaban yung taong bayan pagka niratrat nyo. Ha? Gago. Hindi pwede yung astan yung arugante. Hindi pwede yun. Taong bayan ang masunod. Gago kayo. Tapos ang panagot ninyo, paninira, personalin nyo ko, gago kayo. Alam nyo, kilalanin nyo na muna yung ugali ko. Si Commander Bukay, kilala na ako Yung mga iba kong mista na kakampi ko, kilala ko. Alam nila kung gaano akong katinong tao. Alam nilang wala akong bahid. Putragis kayo. Kayong mga nagmamalinis dyan, Kung gusto nyo maglabasan tayo, maglabasan tayo, magamunan tayo. Sige, tignan ko. Masasabi nyo malinis kayo? Wala kayo ninakaw? Tratado. Gusto nyo balikan kayo ng taong bayan? Walang upper class, walang mista, walang underclass. Magbalikan tayo. Tignan, review yung lahat ng pera ninyo. Tignan yung salin ninyo. Tignan yung assets ninyo ngayon. Hindi nyo ma-explain, patay kayo. Gusto nyo ganon? Tarantado kayo kung magsalita kayo, kala ninyo kung sino kayo maninira kayo? Pe-personalin nyo? Mag-personalan tayo, gusto nyo? Akala nyo wala kayong baho Ako araw-araw ko naliligo. Kahit amoy aso na ako. Mayakap yung mga aso Ay, nako. It is because of the armed forces hesitant stance. Alanganin Yung mga commander, binibili o pine-pressure nitong gobyerno na to. Nako. Promotion. Yung mga matino, tinatanggal. Yung ayaw sumunod, tinatanggal. Ganon ang takbuhan niyan. Tanong, papayag ba tayong ganyan? Kayo, sa serbisyo, papayag kayong ganon? Tinatarantado kayo, papayag kayo? Hindi. Ano hinintay ninyo? Taong bayan, tatayo? Tatayo kami. Ina. Ang walang white ribbon, pagtayo ng taong bayan, kalaban.
sa AFP at sa PNP. Tandaan nyo, AFP, PNP, ang walang white ribbon na suot. No? Kaya mga kababayan, magdala kayo ng puti na ribbon. Pagka may nakatapat kayong PNP, ibigay nyo. O ito, suot nyo. Kung ayaw nyo suot, ibig sabihin kalaban yun. Eh kasi gaganong-ganon pa eh. Ang dapat na ganon, yung tao, tandaan natin, tandaan nyo. Pukpukin nyo na kaya. No. Gusto nyo yung mga, kasi yan, namamayag pag yung susunod yan doon sa mali eh. Eh tayo nga lumalabas para ituwid na natin yung mali. Tama. Eh tayo nagsusweldo tapos problema natin yung mga yan. Sila yung pipigil sa atin. Anong klase yan? Kaya AFP and PNP, obsolescence. Ma-obsolete kayo kung hindi kayo tatayo with the people. Ma-obsolete kayo because the people can easily, with a proclamation under a revolutionary government, disband you. At akala nyo di kayang gawin ng taong bayan yun? Kaya gawin ng taong bayan yun. Sabi ni Kapdado, kaya Noon, yan. Actually, nahimasmasa na taong bayan eh. Totoo Wala naman. kasi naglalakas ng loob. Eh ngayon meron. Pag kayo may question mark sa utak ninyo, kayong mga general, serious ako ha, naturingan pa kayong mga PMAyer ha, down the line, hanggang tiniente, PMAyer, OCS, Integre, Reserve, lahat ng klase ng opisyal, at lahat ng klase ng sundalo, if there is any tint of question sa loyalty ninyo sa taong bayan, you are discharged dishonorably from the service. Ganun kasimple. Ganun kami kadali kausap eh. Kami amo. Kami nagbabayad ng taxes sa kumpanya nga yan eh. Ang dami pang salitaan eh. Explain within 48 hours why you should not be meted the maximum punishment under our company handbook, rules and regulations. Explain ka, takot na takot ka. Presidente ka, explain ka. Explain ka sa board of directors. Angas ka, kagaya ni BBM, angas-angas. Hindi ako magpapadrug test. Magpadrug test si Duterte, yan ang bangag. Gago. Tangina. Gumaganyan ka dati. 2022, tanga. 2022. Kayong mga loyal kay BBM, intindihin nyo ko. Yang Bongbong Marcos na yan, gumaganyan dati. Pakinggan nyo ko. Unity team. Babangon tayo muli. Putang inang yan. BBM, no? Binola mo ako eh. Pati ako bumoto sa iyo eh. Gago ka pala eh. Tapos ngayon, humingi ako ng drug test. Humingi kami ng drug test. Ayaw mo? Iisnabin mo kami ngayon? Ha? Tapos mag-employ ka ng mga troll para siraan ako. Gago kayo. Gusto nyo revolusyon? Akala ninyo ganun-ganun lang ang taong bayan? The Filipino people, pagka lumabas yan at pinakita yung buong galit niyan, mga tug kayo. Talo pa niya ng F5 na bagyo. Hindi nyo mararamdaman kung saan galing at biglang buhos yan. Tanggal ang bubong nyo, gago kayo. Which incidentally, yung Malacanang na yan, wala na yan. Yung Malacanang. Pagkatapos nito, yung Malacanang, ano na lang yan? Park. No? Because yung Malacanang na yan, ipasasara yan ng taong bayan. Pala ninyo, hindi namin kayang gawin yon. Gagawin namin. Ha? Kung merong humadlang, susunugin namin yan. Loko-loko kayo. Yung Malacanang na yan has been a symbol of oppression, has been a symbol of stagnation. Ha? Kaya yung Malacanang na yan, gagawin na lang natin park ng taong bayan. Tourism, tourist attraction. Once upon a time, itong Malacanang na to. Yan mga kasama, hindi na ako nagre-reaction ha. Pakinggan nyo na lang po yung mensahe dito ni Kapdado kasi talaga namang nagkaroon na po talaga kasi ng galit ha. Sa nakikita natin, galit na po ito eh.
Sa totoo lang talagang galit na po ito. Kasi isipin nyo, dapat inaayos sana, 'di ba? Pero anong nangyari yung ibang nasa tuwan-tuwa pa dahil napirmahan daw yung budget. Ibig sabihin, nag-a-after lang po talaga sila sa budget. Kahit panoorin niyo yung isang video ng tuwan-tuwa sila doon. Tuwan-tuwa dahil hindi ba kayo nagpapasalamat? Pinirmahan na yung budget. Ibig sabihin, ganun ang balak talaga nila. Tuloy na natin ito kay Kapdado. Yung symbol of power ng bansa natin where the Philippine presidents were housed, nandyan. Wala na, tinigil ng taong bayan. That is the power of the Filipino people. Lalagay na lang natin dambana ng mga immortal. Lahat ng lalawak ngayon dito, hindi people power. Yung mga naihibang pa sa people power, sinasabi ko na sa inyo, hindi to people power. People power 1, EDSA Revolution. People power 2, EDSA Revolution 2. EDSA 2. Ito ngayon, People's Revolution to. Walang lugar. Nasa puso. Nasa puso. Itsa kayo. Luneta. Liwasan Bonifacio. Mula, buong Pilipinas to. Galit ang tao. Tama na. For once in your lifetime, Pilipino, mag-unite kayo. Kahit anong religion nyo, kahit anong pinanggalingan nyo, kung tukmoy kayo, o tamokyo kayo, kung Bruno kayo, kung Dado kayo, mag-unite kayo. Hindi pwedeng Hindi pwede ito. Pero kaming mga may edad na agree kami doon sa meeting. Umiyak nga yung iba Hindi kami mamamatay. Hindi kami lilipas na hindi namin nakikitang matuwid ang bansa natin. Di ba? Puno na salop. Hindi kami mamamatay ng ganyan-ganyan lang. Kaya nga sa dami ng mga FGF na mga senior, mga retired, at maraming sumasali, nakikita nila yung liwanag nakikita nila tama Malacanang has been a symbol of oppression, bad governance, a symbol of stagnation. That's why we'll just make it a tourist attraction. Palitan natin. Ayoko na magmalakanyang dyan. Ayoko na dyan. Madam President, Madam Inday, sa Davao, Madam President, no? Okay lang, patayo tayo Malacanang across the street. Kung saan yung pamilya mo. Lakad ka. Hello, bye-bye, baby, bye-bye, mga anak ko, mga asawa ko, bye-bye. Tawid na ako pasok na ako. Malacanang. Para wala ka worry. No. Pero dito sa Manila, bumiyahe na lang kayo mga putragis kayo, mga ambassador, mga negosyante. Diyan kayo, punta kay Davao. Punta kayo dyan. Tayo yung Malacanang dyan. Yung Malacanang na yan ngayon, gawin na lang natin tourist attraction, park. Open natin sa public. Anyone can go there. And then lahat ng pangalan ng tao na lalawak dito sa People's Revolution na to, nandun yung pangalan. Let it be remembered in history that we took the nation. We took back democracy. We took back we implemented the sovereign will of the people. And I am sure the armed forces and the PNP will deliver. Will be there for the Filipino people wearing white ribbon. Tandaan nyo, white ribbon. AFP, PNP, disseminate, widest dissemination. Ang walang white ribbon, kalaban, popokpokin namin, huhubaran namin, kasama kayo i-display namin sa luneta, putaragis. Hindi pwede yung angas-angas dito na mayabang pa, mga general, Colonel. Kahit ang matira dyan, tiniente lang, okay lang. Ang dali-dali, the people can
recall retired officers and men. Wag naman yung sobrang retarded na. Wag naman yung 80 na. Yung mga ano lang, bagong retiro. We can recall them for another 2 years. Sinong abla? Revolutionary government. Sinong abla? Para maayos yung bagong armed forces. We will fund the armed forces na bago. 1 trillion. Questions asked. 1 trillion. Bakit? Neutral tayo eh. Neutral. At yung kakampihan. We have to stand on our own. We have to produce our own. That will be jobs for the Filipino people. That will be security for the Filipino people because we have to produce 50 million rifles and short arms. Billions of bullets, no? And if we can do that, we can start selling rifles to Filipino people on a layaway plan. Parang kotse, mag-down payment ka, 2,000, may baril ka na, papasok na, sagot ng bangko. Kung hindi mabankran. Yan mga kasamahan, narinig nyo naman yung mensahe ni Kap Dado. Ngayon, meron pang isa pang nagsalita na rin. No? Matindi rin nun yung boses na binibitawan nito ni Kuya eh. Kaya ito nasa video ho tayo. Kaya ito, papakita ko sa inyo yung video. Pasok Kuya! Taktika militar. Hindi niya ginamit. Ginamit niya taktika. Corrupt politician. Yun ang ginamit niya. Tarantado ka, Pangulo. Hindi mo ginamit. Ang utak mo, utak demonyo. I'm sorry, Pangulong Marcos Jr. Hindi mo nirespeto ang aming karapatan. Tambalos-los at tuwadkob. Kung talagang matapang kayo, hinahamon ko kayo ngayon. Ayan ako. Ano yan mga kasama? Narinig nyo? Narinig nyo mga kasama kung ano yung sinabi ni Kuya rito. Ibig sabihin, meron kasi may hinanakit na itong mga tao na ito eh. Di ba? Meron na hong mga bagay-bagay na dapat nang kayo na ho magtuloy Kuya kung ano yung sasabihin mo. Papakinggan ka lang namin at kami magre-reaction dito. The rights of the Filipino people and ang mga congressman at ang mga nasa gobyerno. Binaboy, binastos nyo, ginago nyo pati taong bayan. Ngayon, ang taong bayan ang maghuhusga sa inyo. Tandaan nyo yan. The Filipino people ay gising na sa katotohanan na panglalapastangan ng administrasyong ito. Mahal na Pangulo Marcos Jr., na ako isa sa sumuporta sa iyo na humigit kumulang 6 million ang aking ibinigay na suporta sa iyo. At yan ay testigo si Martin Araneta, na bunsong kapatid ni First Lady at bayaw ni Bongbong Marcos, ang ating Pangulo. Alam niya yan. At nag-uusap kami lagi sa Mandaluyong headquarters nung campaign period. After the winning, nandun na kami sa BGC nag-uusap. At alam nila yan. At makapagpapatunay dyan si Colonel Samonte, na isang instructor ni Pangulong Marcos Jr. during his time as lieutenant. He undergo Philippine Constabulary as commissioned officer in CAD. Then, after that, nag-training ng Marines. After that, nag-training ng Ranger. And the last is the Special Forces. So, lahat ng mga elite forces, ay pinasukan ng ating Pangulong Marcos ngayon. Ngunit, hindi niya ginamit yung kaalaman na yan para sa warfare or sinasabi nating taktika militar. Hindi niya ginamit. Ginamit niya taktika. Corrupt politician. Yun ang ginamit niya. Tarantado ka, Pangulo. Hindi mo ginamit ang utak mo. Utak demonyo. I'm sorry, Pangulong Marcos Jr. Hindi mo nirespeto ang aming karapatan. Ako nga, noon magharap tayo eh. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal at papasasalamat mo. Akala ko kasi may kasunod na mas maganda. The worst pa ang nangyari. Naghirap ang aking grupo, yung 6 million.
Ang daming sinanla. It's because of your requirements. Pa-register ng organization, pa-register ng kooperatiba. Sabi nung isang counterpart po ng organization, Sir, nagbago ng buhay namin. Bakit? Sabi ko, very good. Kasi sir, naghirap na ako, hindi ko na nabawi ang bahay ko. Akala ko kasi yung pangako ng mga gintong-ginto, ng ginto na yan. Yan yung panluloko nyo sa taong bayan, ginto. At totoo bang ginto? Actually, marami tumawag sa akin sa mga ginto eh. Pati sa Central Bank, ang dami tumawag sa akin. Na kami, the Filipino Guerrilla Forces, ang kanilang iniisip na tatayo para sa sambayan ng Filipino Guerrilla Forces. Ang tunay na makabayan. Kaya kayo lahat ng Pilipino naniniwala sa katotohanan, you join with the Filipino Guerrilla Force. Paano sumali? Paano sumali? You search yung FGF page, and the number of personnel, Major General Regis Yugo, ang number niya 0926-023-7227. Doon kayo magpa-register kung saan sulok kayo ng mundo at sa kanya nyo itawag. Ngayon, kung hindi kayo nasagot, sorry lang ha, magtyaga lang tayo kasi na-loaded naman yung tao. Loaded sa mga tawag-tawag. Ano? So, mga kababayan ko, magandang balita, marami nang lumipat ulit kay Pangulong Duterte. This is how Ayan we may made ads our lang workflow better than Oh, ever. hindi na ako masyado nagre-reaction na It kasi gave our team one napapakinggan, gusto kong mapakinggan nyo kung ano yung mga binabanggit dito kasi siyempre masakit sa loob nila lalo na itong FGF at lalo na sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Kaya pakinggan natin yung yung mga bagay-bagay na talaga namang boses. But we need your support sa Filipino Guerrilla Force. Malapit na. Huwag kang tumakbo, Pangulong Marcos, naharapin mo ang katotohanan. Tambalos-los at tuwadkob. Kung talagang matapang kayo, hinahamon ko kayo ngayon. Magharap tayo. Anong gusto nyo? Sasagutin namin. Suntukan, kaya ko pa. Basta kaedad ko lang. Ha? O debate in regards to budget of the Republic of the Philippines. Other than that, baka hindi ko makaya. Basta pundo lang at suntukan ang kaya ko. Hindi kasi ako magsasalita kung hindi ko kaya. Kaya ko nga nabuo ang Filipino Guerrilla Force with the advice of Supremo. Nabuo namin ang Filipino Guerrilla. Buong mundo, mayroon tayong Filipino Guerrilla Force International. Kaya kayo mga nakatira sa ibang bansa at saka nagtatrabaho sa ibang bansa, you join FGF International. Contact with Major General Kevin Dudulaw, FGF. Ang kanyang account name, Kevin Dudulaw, FGF. So yun lang hanapin nyo. So mga kababayan ko, sana magiging totoo na tayo. This time, makikita nyo na ang tunay ng pagbabago ng Pilipinas at makikita nyo na paano aangat ang ating bansang Pilipinas. And that is General Clement Enrique Alias Dado. Sa kanya yun nakasalalay. Ang sa akin naman ay paano ko buuin ang Filipino Guerrilla Forces buong mundo kasama na ang peace and security. Sa akin nakatalaga yun. Peace and security buong mundo, kaya natin yan. But economic wise, ibibigay ko yan kay Supremo, si General Dado. So mayroon kaming tandem how to improve or how to be a better Philippines of the Republic of the Philippines. Yan yung tandem namin. Unlike before, Hunasan, Enrile, and Ramos, nagkanya-kanya sila. Kanya-kanyang objective. Ayun.
Hindi nabuo yung kanilang power. But this time, kaming dalawa buo. Plus, the commanders of Philippine Guerrilla Forces. Buo tayo, magkaisa tayo. Mamatay man tayong mamatay. Kasi baka bukas, ma-heart attack tayo. Patay tayo! Patay na! Wala nang mitran, wala nang supremo. So ngayon palang buhay tayo, ipakita natin ang pagmamahal sa bayan na may kasamang tapang. Sabi nga ni Duterte, tapang at malasakit. Hindi pwede malasakit lang kung walang tapang. Ha? Kailangan magkadugtong yun. Tapang at malasakit. That word, gamitin mo yan, magiging tama yan. Ha? Pangulong Duterte, wala siyang katandem. Wala siyang sintapang niya. Wala. Although sa Etsawan, Marcos Ramos, Enrile, Hunasan. Asan ang tapang nila? Nagkahiwalay sila. Hindi isang kanilang objective. But Yan mga kasama ha, at napanood natin kung ano yung mga boses na lumalabas ngayon pagkatapos magkaroon ng ito, kasi sa nangyaring pirma, di ba? Meron na naman tayo narinig na mga balita. So, kung meron, sabi nga dito ni Cap Dado, excuse me, kailangan meron ka raw puting ribbon. Yan na. Huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye.